Karapatan ng bawat mamamayang Pilipino ang pagboto. Kalayaan na pumili ayon sa pansariling kagustuhan at paniniwala. Ngunit hindi may pagkakaila ang mga nangyayari sa likod ng bawat eleksyon. Ang bilihan ng boto. Hindi ko sisisihin ang mga taong ganit sa kapangyarihan at sakim sa kayamanan. Ni hindi ko masisisi ang mga taong ginagamit nila ng parang aso upang sumunod sa kanilang mga gusto. Pati na rin ang mga depektibong mamamayan na hindi nagdadalawang isip, ikalakal ang karapatang ibinigay sa kanila ng Konstitusyon ng Pilipinas. Dahil nasa kanila ang karapatan at ang kalayaan. Nakapagtataka lang na kapag naghihirap ang bansa, sisisihin nila ang taong iluklok ng kanilang mga boto sa pagdurusan sinasapit nila, na parang hindi nila alam na naging bahagi sila ng tagumpay na tinatamasa ng buwitring na uupo sa kanilang mga trono. Hindi ko lubos maisip na nagagawa nilang ikalakal ang kanilang munting kapangyarihan para baguhin ang kanilang mga pamumuhay. Kung sakaling may pagkakataon lang sila sa mga oras na inaalok sila ng mga ehemplo ng uwak na mapanlinlang, sana nagbulay-bulay sila at inisip na sa isang botong hawak nila may pagbabago, na sa bawat hatol nila ginuguhit nila ang kinabukasan ng bansa, na ang munting kapangyarihan nila ang nilikha ng malaking bahagi sa kanilang kapalaran, na ang simpleng desisyon nila ang uukit sa kasaysayan. Kung alam lang nila na ang isang munting boto ay katumbas ng isang munting paninindigan, isang munting dangal, at isang munting dignidad, siguro mag-iisip sila ng mabuti. Tunay nga ba tayong may prinsipyong bawat tao? Tayong bawat Pilipino? Tayong bawat bumoboto? Walang diablong makatutukso sa taong may prinsipyong pinaninindigan. Walang demonyong makahihikayat sa taong may dangal at dignidad na inaalagaan. Walang satanas ang makapangyarihan sa taong ipinagdalaban ang karapatan at kalayaan. Bakit nga ba may bibili ng boto? Dahil may taong handang ipagbili ang kanyang boto. Sa anong dahilan? Kahirapan. Nakakatawa, hindi ba? Sa kaunting halaga, para ipambuhay sa pamilya ng ilang araw, nagagawa nilang ibenta ang kanilang mga boto. Nakakaawa, hindi ba? Na sa kaunting halaga na ito, ipinagpalit nila ang ilang taon ng kanilang pamumuhay, ang ilang bahagi ng kanilang kinabukasan. Ibinaba nila ang kanilang mga sarili at kinain ang kanilang mga pagkatao sa kaunting halaga, sa kaunting halaga. Naisip ko lang, kung ang simpleng pakinabang ay napaparupok na ang kanilang mga paninindigan, paano pa kaya sa mga salitang mapanlinlang, mapang-akit, na nagsasabing gaganda ang kanilang pamumuhay? I do not discourage you people, but life really gets tougher every day. And do remember that politics is nothing but corruption. We can't deny the fact that most of them did something and proved something. But the costs of those shows are just coins compared to the corrupt money inside their pockets. I may not be sure, but I am not blind to see their progression. It's like marketing strategy. Persuade the customer. Tell them the benefits they can get. Assure their benefits and the future outcome. And tell them that there is no approved therapeutic claim. Say no to vote buying. Yes to clean election. Vote wisely.